Last week we studied about the tabernacle. Kaya nung isang linggo po, pinag-aralan po natin yung patungkol sa tabernakulo. Tabernacle have the three parts: Kaya meron pong tatlong parte yung tabernakulo. outer courtyard and holy place, and the most holy place, holy of holies. Kaya ito pong outer courtyard, yung holy place at yung holy of holies. So there are 7 instruments. Kaya meron po ditong 7 instrumento. So when you look at the shape of the arrangement of the 7 instrument, is the shape of the cross. Kaya pag makikita po natin yung mga shape po ng bawat instrumento, ito, makikita po natin yung hugis po ng cross. So the tabernacle is the shadow of Jesus Christ and also born again Christian. Kaya ito pong tabernakulo, ito po ay anino ni Jesucristo at ganoon din ng mga naipanganak na muli na Kristiyano. And as we studied the last time, the altar of burnt offering indicates the sacrifice of Jesus. Kaya katulad po ng pinag-aralan natin nung nakaraan, ito pong altar of burnt offering, ito po yung anino po ni Jesucristo. And the bronze laver indicates our holy Christian life. At ito naman pong bronze laver, ito naman po yung ating banal na pamumuhay Kristiyano. So when we get salvation, we have to live holy. Kaya kapag tapos po nating maligtas, kailangan po natin mabuhay ng banal. Then we need the word of God, prayer, and we should shine the light. At kung ganun po, kakailanganin po natin ng salita ng Diyos, yung panalangin, at maipakita yung liwanag po sa sanlibutan. And in outer courtyard, it indicates that we get salvation. At dito naman po sa outward courtyard, ito naman po yung nagpapasimbolo sa ating pong kaligtasan. And in the holy place, the priest served the Lord. At doon po sa dakong banal, yung pari po, doon po niya pinagsisilbihan yung Diyos. In the most holy place, the high priest had the deep fellowship with God. At yung doon naman po sa dakong kabanal-banalan, yung pinakapunong pari ay nagkakaroon po ng malalim na fellowship sa Panginoon. So some brethren only get salvation. Kaya yung iba pong mga kapatiran ay nakakakuha po ng kaligtasan. But some brethren start to serve the Lord. Pero ibang mga kapatid, sila po ay nagsisimula na pagsilbihan yung Diyos. They are willing to sacrifice and join the ministry. Talaga ninanais po nila na higit na magsakripisyo at sumali sa mga gawain. And some brethren have the deep personal fellowship with God. At yung iba naman po mga brothers and sisters ay meron po silang malalim na fellowship sa Panginoon. So when we get salvation, we have to do our best to serve the Lord. Kaya pagkatapos po nating maligtas, dapat po nating gawin yung lahat nating makakaya na paglingkuran yung Panginoon. And also, we have to do our best to have the deep fellowship with God. At ganoon din po, kailangan din po nating gawin yung lahat po nating makakaya na magkaroon po ng malalim na fellowship sa Panginoon. And the holy place are made by the boards. At yung dakong banal naman po, ito po ay gawa sa bronze. And the foundation of the board is the silver socket. At yung pundasyon naman po nito pong nung board ay silver. The silver socket of silver indicates the Jesus Christ sacrifice. Kaya ito pong silver socket, sumisimbolo po ito sa sakripisyo po ni Jesucristo. So because Jesus redeemed all our sins, the church could start. Kaya dahil po pinatawad ni Jesus yung lahat po nating kasalanan, kaya po nakapagsimula yung iglesia. And God command to combine all the 48 boards like a one piece. At nagdesisyon po yung Panginoon na yung 48 na mga boards ay ipagsama-sama. So it means when we get salvation based on the redeeming our sins, we should love each other and to be united. Kaya pagkatapos po nating maligtas, ayon po sa pagpapatawad sa lahat po nating mga kasalanan, kailangan po nating magsama-sama at kailangan po nating magkaroon ng unity. And today, we're gonna study the gate of tabernacle. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin yung gate ng tabernakulo. In order to enter the tabernacle, there is only one gate. There are no other gates. Kaya para po makapasok doon sa loob ng tabernakulo, meron lang pong nag-iisang gate at wala na pong iba. Let's look at the Exodus chapter 26, Kaya tignan po natin sa Exodus, Kapitulo 26, verse 36 and 37. sa versikulo 36 hanggang 37.
Exodus chapter 26, verses 36 and 37. Kaya Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. igagawa mo ng isang tabing ang pintuan ng tolda ng telang asul, kulay ube at pula at hinabing pinong lino na ginawa ng mambuburda. Igagawa mo ang tabing ng 5 haliging akasya at babalutin mo ng ginto. Ang kawit ng mga iyon ay ginto rin at gagawa ka ng 5 patungang tanso para sa mga ito. So the direction of the door, gate, is the east side. Kaya yung direction po nung gate ay sa east po. The east is the way, the direction for the sun to arise. Kaya yung direction po ng east, ito po yung kung saan po lumalabas yung araw. Sun rise from the east. Kaya yung paglabas po ng araw ay nagmumula po doon sa east. So it indicates the tabernacle, they are waiting for the Jesus coming. Kaya ang ibig sabihin po nito sa tabernakulo, sila po ay naghihintay sa pagdating po ni Jesucristo. And there is only one gate, one door, means there is no other way to get salvation. At yung ibig sabihin naman po yun na nag-iisa lang yung pintuan o yung gate, ibig sabihin po wala pong ibang kaligtasan. So John chapter 10 verse 9 says, Jesus said, I'm the door. Kaya sinabi po dun sa John Kapitulo 10 versikulo 9, sinabi po ni Jesus na ako ang pinto. Without me, nobody can go to heaven and my Father. Kaya kung hindi sa pamamagitan ko, walang sino man yung makakapunta sa Ama ko na nasa langit. So without this gate, nobody can enter the tabernacle. Kaya kung wala po yung pintuan na ito, wala pong sino man yung makakapasok sa tabernakulo. Anyone who wants to get salvation, anyone whose sins wants to be who wants to be forgiven should pass through this gate. Kaya kung yung sino man na ninanais na mapatawad po yung lahat niyang mga kasalanan, kailangan po niyang dumaan sa pintuan na ito. Let's look at the Matthew chapter 22. Kaya tignan po natin sa Mateo Kapitulo 22. Matthew chapter 22, verse 11. Kaya Mateo Kapitulo 22, versikulo 11. There is the wedding and the king invite many people. Kaya meron po ditong kasalan at yung hari, inimbita po niya yung lahat po ng mga tao. And verse 11, would you read? Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pangkasal. Then in the wedding ceremony, there is the man who didn't wear the wedding garment. Kaya doon po sa loob ng kasalan, meron pong isang tao na hindi po nakasuot ng damit pangkasal. Then verse 12, so he said to him, friend, how did you come in here without wedding garment? Kaya sinabi po niya doon sa versikulo 12, sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal? Then he was speechless. Kaya nung panahon na yon, siya po ay walang masabi. In Israel, when they have the wedding ceremony, the host stand in the gate and give the wedding garment. Kaya doon po sa Israel, kapag po nagkakaroon doon ng kasalan, yung host po, nakatayo po siya doon sa labas at nagbibigay po siya ng mga damit pangkasal. So all people, probably, when they pass the gate, they must receive the garment and wear the wedding garment. So they wear the same garments. Kaya lahat po ng mga naimbitahan, binibigyan po sila dun pa lang sa labas bago sila pumasok ng mga damit pangkasal. Kaya dun po sa loob, dapat po lahat sila ay merong parehas na suot na damit pangkasal. But when the king visited the guest, one man didn't wear the wedding garment. Pero nung bumisita po yung hari doon po sa loob ng kasalan, meron pong isang tao na hindi po nakadamit pangkasal. What does it mean? Kaya ano po ibig sabihin nito? He didn't pass this gate. Kaya ibig sabihin, hindi po siya dumaan sa pintuan na iyon. Maybe secretly he entered. Marahil siya po ay pumasok ng palihim. That's why king asked, how did you come in here? Kaya nga po, tinanong siya ng hari, paano ka nakapasok dito? Some people just attend the church without
passing the gate without getting salvation. Kaya ibang mga tao, pumupunta lamang po sa church na hindi po sila pumapasok doon sa pintuan o hindi po sila nakakatanggap ng kaligtasan. John chapter 10 verse 1 says, the verse 9 says, this gate is Jesus Christ. Kaya sinasabi po sa John chapter 10 verse 9, ito pong pintuan na ito ay si Hesukristo. So even though the people don't get salvation through Jesus Christ, they just attend the church and praise the Lord. Kaya yung mga tao, kahit naman hindi sila nakatanggap ng kaligtasan mula kay Hesukristo, sila po ay umatid ng church at sinasamba yung Panginoon. God will ask them, how did you come in here? Kaya pagka ganun, tatanungin sila ng Diyos, paano ka nakapasok dito? It means, how did you get salvation? Kaya ibig sabihin po, paano ka naligtas? How were all your sins be forgiven? Kaya paano napatawad yung lahat mong mga kasalanan? Then the Bible says he was speechless. He doesn't know how to pass through the gate and how to get salvation. Kaya kung magaganon, sinabi po ng Biblia, wala siyang masabi kasi hindi niya po alam kung paano ba makapasok doon sa pintuan na iyon o paano maligtas. That's why he went to hell. Kaya nga siya po ay napunta sa impyerno. The verse 13, would you read? Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman, sa labas, doon ay may pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Yes. So he was cast into the lake of fire. Kaya siya po ay dinala sa lawa ng apoy. These days, many people attend the church and they believe in God without salvation. Kaya sa panahon po natin ngayon, marami pong mga tao na umaattend na ng church at sinasabing naniniwala sila sa Diyos nang hindi naman nakakatanggap ng kaligtasan. They don't wear the garment of the salvation Hindi po nila suot-suot yung damit ng kaligtasan. because they don't pass through the narrow gate. Dahil hindi po sila pumasok doon po sa makipot na pintuan. In the tabernacle, if somebody doesn't pass this first gate, they cannot be forgiven. Kaya sa tabernakulo po, kung sino man yung hindi po makapasok doon sa unang pintuan, hindi po sila maaaring makakuha ng kaligtasan. So only way to get salvation is Jesus Christ. Kaya yung tanging daan lamang po sa kaligtasan ay si Hesukristo. There is no other way. Kaya wala pong ibang daan. Yesterday, we studied the Bible Academy, the book of Galatians. Kaya kahapon po pinag-aralan po natin sa Bible Academy, ito pong aklat ng Kolosas. In Galatian church, the first doctrine that entered Kaya sa iglesia po ng Kolosas, meron pong unang doktrina na pumasok. So some people insist that even though we get salvation by Jesus Christ, they have to do something else. Kaya sinasabi po ng ibang mga tao doon na kahit po na nakatanggap na tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo, kailangan pa natin gumawa ng iba pa. That's why Apostle Paul sent the book of Galatians. Kaya nga po pinadala ni Apostol Pablo ito pong aklat ng Kolosas. The theme of the book of Galatians is very clear. At yung theme po nung aklat ng Kolosas o yung mensahe nito ay napakalinaw. Chapter 1 says, Jesus is a Savior and God and the Creator. Kaya sa chapter 1 po sinabi po na si Jesucristo ay yung tagapagligtas at yung tagapaglikha. Jesus is the greatest one. Kaya si Jesucristo yung pinakamataas. So chapter 2 says, that's why Jesus alone is enough. Kaya po sa chapter 2 sinabi po na si Jesucristo lamang ay sapat na. We don't need to add the philosophy and keeping the law and the festival and the food or the drink. Kaya hindi na po natin dapat pang sundin yung mga philosophy o yung mga batas, yung mga festival o yung mga iba't ibang pagkain. When we believe that Jesus already redeemed all our sins without any condition, it's enough to go to heaven. Kaya kung tayo po talaga ay nananampalataya na pinatawad po ni Jesucristo yung lahat po nating mga kasalanan, wala na po tayong ano pang dapat gawin. And even after we get salvation, we don't need other things. We need only Jesus. Ganun din po, pagkatapos po nating maligtas, hindi po natin kailangan yung ibang mga bagay. Ang kailangan lang po natin ay si Jesucristo. But many people don't trust the eternal redemption. Pero marami pong mga tao, hindi po sila nagtitiwala sa walang hanggang katubusan. That's why they are nervous if they don't do anything.
Kaya nga sila po ay labis na kinakabahan kung wala po silang anumang gawin. So they try to add their own work and the other ideas. Kaya sinusubukan po nilang idagdag yung kanila pong magawa at yung iba't iba nilang mga ideya. But Bible clearly says, only with Jesus Christ we get salvation. Pero sinasabi po ng malinaw ng Biblia na sa pamagitan lamang ni Hesukristo, tayo po ay maliligtas. And the gate of the tabernacle is almost 10 meters. At ganoon din po, yung sukat po ng pintuan ng tabernakulo ay halos 10 metro. Have you seen the 10-meter gate? Kaya nakakita na po ba kayo ng pintuan na halos 10 metro? Very wide. Kaya ito po ay napakalawak. Maybe when we built a new church building, 10-meter gate. Kaya marahil po pagka nagtayo po tayo ng ating bagong church building, sana po ay 10 metrong pintuan. So anyway, it's very wide. It means God invite all sinners. Pero gayon pa man, kung gaano po itong kalawak, ibig sabihin, iniimbita po ni Hesukristo ng lahat po ng mga makasalanan. Let's look at the Matthew chapter 11, Kaya tignan po natin sa Mateo, Kapitulo 11. verse 28. Kapitulo 11, versikulo 28. Matthew chapter 11, verse 28. Come to me, all you who labor and are heavy laden, Kaya and sinabi- I'll give you the rest. Kaya sinabi po, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Our life is full of labor and sorrow. Kaya yung ating pong buhay ay punong-puno po ng pagtatrabaho at ng kalungkutan. Even though we work hard, still we have many problem and especially financial difficulties. Kahit na magtrabaho po tayo ng higit sa ating makakaya, nagkakaroon pa rin po tayo ng mga problema, lalong-lalo na sa patungkol sa pera. But heavier burden is the burden of our sins. Pero yung mas mabigat po na problema na ating pong dinadala ay yung kabigatan ng ating pong mga kasalanan. Whenever we remembered our sins, our heart is so heavy. Sa tuwing naalala po natin yung patungkol sa kasalanan, yung ating pong puso ay hindi nagiging masaya. And when we think about the God's judgment, our heart is so heavy and scared. At kapag naiisip po natin yung patungkol po sa paghuhukom ng Diyos, yung ating pong puso ay lubhang natatakot at nababahala. But Jesus said, "Come to me, all you who labor and are heavy laden." Pero sinasabi po ni Hesukristo na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay. I'll give you the rest. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So when we go to Jesus Christ, we realize Jesus already redeemed all our sins. Kaya nung tayo po ay pumunta kay Hesukristo, naunawaan po natin na yung lahat po nating mga kasalanan ay Kanya pong tinubos. That's why we can have the true rest. So kaya nga tayo po ay nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Have you read the book of the Pilgrim's Progress? Kaya nabasa niyo na po ba yung libro po ng Pilgrim's Progress? After the Bible, that is the super bestseller. Kaya pagkatapos po ng Biblia, ito na po yung sumunod na naging mabenta. When the Christian, the main character is a Christian, his name is a Christian, and he live in the city of the judgment. Kaya yung main character po dito ay si Christian. Ang pangalan po niya ay Christian at siya po ay naninirahan dun po sa lugar na kung saan huhukuman. So when you read the Bible, he realized he's a terrible sinner. Kaya kung nung nabasa po niya yung Biblia, naunawaan po niya na siya po ay miserableng makasalanan. And this city will be judged. At naunawaan po niya na ito pong lugar na kanya pong tinitirhan ay huhukuman. That's why he left to find the truth. Kaya nga siya po ay umalis upang hanapin yung katotohanan. So when he worked, he shout the eternal redemption. Eternal redemption. Kaya kapag siya po ay naglalakad, siya po ay sumisigaw ng walang hanggang katubusan. And he was tempted to go many ways, morality, and the other keeping the law or other ways. At habang siya po ay nasa kanya kapaglalakbay, siya po ay natutokso na dumaan sa ibang daan, katulad po ng yung daan ng moral o yung daan po ng mga kautusan. But finally, when he stand before the cross, the burden of sins are taken away. Pero nung sa kahulihan po, nung siya po ay tumayo doon po sa harapan ng krus, yung lahat po niyang kahirapan, lahat po niyang mga kasalanan ay nawala. He becomes very light. Kaya siya po ay naging
naging maaliwalas. We also experienced that moment. Kaya next, naranasan din po natin yung ganong sitwasyon. When we listened the sin session, our heart was so heavy. Nung napakinggan po natin yung sin session, yung puso po natin ay lubhang nabibigatan. I remembered when I listened the sin session, I couldn't sleep at all in the whole night. Kaya naalala ko po, nung ako unang beses ko pong napakinggan yung sin session, hindi po talaga ako makatulog buong gabi. I wanted to deny all the Bible seminar, but whenever I summarize, so clear. Kaya sinusubukan ko po na hindi tanggapin yung napakinggan ko sa Bible seminar, pero sa tuwing ito po ay aking isa-summarize o isasulat, talagang naisip ko na ito po ay totoo. So my heart became heavier. Kaya nga yung puso ko ay higit pang nabigatan. And 5 a.m. or 6 a.m., I went to the Christian who evangelized me. At kaya That Christian's house. At kaya po nung alas 5 po ng umaga, pumunta po ako doon po sa bahay ng Kristiyano na nag-evangelize po sa akin. Give me the next session. Kaya bigay mo sa akin yung ikalimang session. I listened the Bible seminar with the cassette tape. You know cassette tape? Maybe youth group don't know cassette tape. The Walkman? Cassette tape. Kaya nung ako po ay nakinig ng Bible seminar, nung panahon po na yun, cassette tape po yung ginagamit namin. If it's broken, I cannot find the way, I go to hell. Kaya kung yun po ay sira, hindi po ako makakakuha ng ibang daan at ako po ay mapupunta sa impyerno. That's why I carry the cassette tape like this. Kaya nga po iniingatan ko talaga yung cassette tape ng kagaya nito. Oh, don't come to me. It's Wait very lang, important. wag ka lumapit sa akin ha. Here is the answer. Ito po yung kasagutan. I listened carefully and realized Jesus already redeemed all my past, present, the future sins. At ako po ay talagang nakinig ng mabuti at naunawaan ko po na si Jesucristo, tinubos po niya yung lahat ng aking mga kasalanan mula sa nakaraan, sa ngayon, at sa mga hinaharap. My heart became the full of joy. At yung puso ko po talaga ay napuno ng kagalakan. And I became so peaceful and I find the true rest. At ako po ay nakatagpo ng tunay na kapayapaan at tunay na kapahingahan. Thank you, Lord. I can go to heaven now. Kaya maraming salamat, Panginoon, makakapunta na ako sa langit ngayon. Since that time, I never lost this peace. Kaya simula po nung araw na yon, hindi na po sa akin nawala ito pong kapayapaan na ito. My heavy burden is taken away. Kaya yung lahat kong kabigatan ay naalis. Even after we get salvation, God wants to take away our burden. Kaya ganoon din po, pagkatapos po nating maligtas, ninanais po ng Diyos na alisin yung lahat po nating kabigatan. We have many concerns in our Christian life. Kaya napakarami po nating mga iniisip sa ating pong buhay Kristiyano. How can I evangelize my family? Kaya paano ko may evangelize yung aking pamilya? How can I solve this problem? Paano ko mareresolba itong problema na ito? Sometimes our heart, when we get salvation, our heart was full of joy, but little by little, our heart is full of concern. Kaya paminsan po, pagkatapos po nating maligtas, yung ating pong puso ay punong-puno ng kagalakan. Pero paunti-unti, yung ating pong puso ay napupuno na ng mga alalahanin. But even that time, even in our Christian life, God says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden. I'll give you the rest." Pero kahit po na gano'n yung nararanasan natin sa ating buhay Kristiyano, sinasabi po pa rin sa atin ng Diyos na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at lubang nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. In the company, here is many workers. Kaya sa isa pong kumpanya, meron pong napakaraming mga manggagawa. And here is boss. At nandito po yung boss. They have many concern. Kaya meron po silang napakaraming mga alalahanin. Then, to take away their concern, the best way is report. Kaya para po maalis yung kanila pong mga alalahanin, ang the best na pwede nilang gawin ay i-report. When they report, it's not their concern anymore. At kapag ito po ay kanilang sinabi sa iba, hindi na po nila ito magiging alalahanin. They have to worry about their concern. Kaya yun na pagsabihan po nila, yun na yung mga mag-aalala patungkol po sa kanilang alalahanin. Finally, the boss should take all the concern. At sa kahulihan po, yung boss, siya po yung tatanggap ng lahat po ng mga alalahanin. So, when we get salvation,
we still have the many concerns in our life. Kaya ganoon din po, na pagkatapos nating maligtas, meron pa rin po tayong napakaraming mga alalahanin sa ating buhay. The best way to transfer our concern to God is prayer. At yung pinakamabisa na dapat po natin gawin sa ating pong buhay Kristiyano ay ibigay ito sa Diyos, yung pananalangin. Lord, I don't know what to do. Kaya maaari po natin sabihin na, Panginoon, hindi ko alam kung anong gagawin. My situation is this, and I worry about this. Kaya yung sitwasyon ko ay ganito, ganyan, at nag-aalala ako sa ganitong bagay. God will say, I got it. At sasabihin ng Diyos, ako ang bahala. I'll take it, and now it's my concern. Kaya kukunin ko ito at ngayon ito na ay aking alalahanin. So after we get salvation, also we have to transfer our concern and the burden to Jesus. Kaya ganoon din po na pagkatapos po nating maligtas, kinakailangan po natin na ibigay lahat po nating alalahanin at mga problema kay Hesukristo. And tabernacle has only one gate. So only through Jesus Christ we get salvation. Kaya at dahil po yung tabernakulo ay meron lamang pong isang pintuan, ibig sabihin sa pamamagitan lamang po ni Hesukristo, tayo po ay maliligtas. And this is why, that's why God is inviting all sinners. At ito po ay napakalawak, kaya po iniimbitahan ni Hesukristo yung lahat po ng mga makasalanan. But another important lesson is, even though it's wide and everyone can come, if they don't want, they cannot come in. Pero yung isa pang mahalagang aral po dito, na kahit na napakalawak ng pintuan at kahit sino pwede pumasok, kung wala silang pusong nagdanais, hindi po sila makakapasok. Jesus already redeemed all people's sin. Kaya yung si Hesukristo po, pinatawad niya na yung lahat po ng kasalanan ng sanlibutan. But if people don't want to get salvation, they cannot get salvation. Pero kung yung mga tao, hindi po nila nanaisin na matanggap yung kaligtasan, hindi po sila maliligtas. Matthew chapter 7, Kaya sa Mateo Kapitulo 7, Matthew chapter 7, verses 7 and 8. kaya Mateo Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8, Would you read? Humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Yes. Even though the salvation is free, only people who seek the truth can get salvation. Kahit na po yung kaligtasan ay libre lang, pero yung makakatanggap lamang po nito ay yung mga tao na naghahanap ng katotohanan. Great sinner, even though we have so many sins, we can get salvation because God's love is greater than our sins. Kaya kahit na po meron tayong napakalaking kasalanan, maaari po tayong magkaroon ng kaligtasan dahil po yung pag-ibig ng Diyos ay mas malawak kaysa dito. But if we don't ask and we don't seek, we don't knock, we cannot get salvation. Pero kung hindi po tayo hihingi, hindi po tayo maghahanap at hindi po tayo kakatok, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. So Jesus doesn't say, attend the church, it will be given to you. Kaya Jesus doesn't say that. Kaya hindi po sinabi ni Hesukristo na umattend kayo ng iglesia at kayo ay aking bibigyan. Ask, seek, knock, then it will be open to you. Kaya sinabi po ng Diyos dito na humingi kayo, humanap kayo, at tumuktok kayo, at kayo'y pagbubuksan. So if people don't want to get salvation, they cannot get salvation. Kaya kung hindi po nanaisin ng mga tao na maligtas, hindi po sila maliligtas. Then the four colors of the gate, we're gonna study the next part. And we will study the altar of burnt offering today. At pag-aaralan naman po natin yung apat na kulay, ano yung kahulugan nito, at yung altar of burnt offering. When the people entered the first gate, the first instrument they can see is altar of burnt offering. Kaya pagpasok po ng mga tao sa unang pintuan, ang una po nila makikita na unang instrumento ay ito pong altar of burnt offering. That's the place of death and sacrifice. Kaya ito po yung lugar ng kamatayan at ng sakripisyo. When the Israel people offered the animal, the priest killed the animal and pour the blood in the burnt altar of the burnt offering. Kaya kapag po nagbigay ng hayop na ihahandog yung mga Israelita, ito pong pari, papatayin po niya ito at yung dugo po nito ay ilalagay po niya lahat dito sa altar of burnt offering. And they burned the
the animal flesh in the altar of burnt offering. At kanila pong susunugin yung katawan nung hayop po na ito doon po sa altar of burnt offering. So this is the place of death and sacrifice. Kaya ito po yung lugar ng kamatayan at ng sakripisyo. Let's look at the Leviticus chapter 4, Kaya tignan po natin sa Levitico, Kapitulo 4. verse 7. Sa Levitico po, Kapitulo 4, versikulo 7. Leviticus chapter 4, verse 7. Levitico, Kapitulo 4, versikulo 7. Would you read? Maglalagay ang pari ng kaunting dugo sa mga sungay ng dambana ng mabangong insenso sa harapan ng Panginoon na nasa toldang tipanan at ang nalabi sa dugo ng toro ay ibubuhos sa paanan ng dambana ng handog na sinusunog na nasa pintuan ng toldang tipanan ng kapulungan. So priest pour all the blood to the altar of the burnt offering. Kaya yung- the burnt offering. Kaya yung pari po, ilalagay po niya yung lahat po ng dugo doon po sa sungay ng dambana. And verse 10, would you read? Gaya ng pag-alis ng mga ito sa bakang lalaki na alin ng handog pangkapayapaan at ito ay susunugin ng pari sa ibabaw ng dambana ng handog na sinusunog. So he burned all the offering in the altar of burnt offering. Kaya po sinunog po ng pari yung lahat po ng katawan ng hayop doon po sa sungay ng dambana. So altar of burnt offering is the place of death. Kaya ito pong sungay ng dambana, ito po ay lugar ng kamatayan at ng sakripisyo. It indicates the the death of Jesus and the sacrifice. Kaya ito po ay pumapatungkol sa kamatayan po ni Jesucristo at yung kanya pong sakripisyo. Without passing the burnt offering, people cannot enter the holy place. Kaya kung hindi po sila makakadaan dito po sa paghahandog, dito po sa sungay ng dambana, hindi po sila makakapasok doon po sa dakong banal. Without sacrifice and death of Jesus Christ, nobody can have the true fellowship with God. Kaya kung wala po yung kamatayan at sakripisyo po ni Jesucristo, wala pong sinuman yung maaring magkaroon ng tunay na fellowship sa Panginoon. Without blood, without altar of burnt offering, if somebody entered the holy place, he must be dead. Kaya kung wala po yung dugo at wala po yung sungay ng dambana, kung sino man po yung papasok na tao na wala po yung mga bagay na ito, siya po ay mamamatay. But when they pass, they boldly enter the holy place. Pero pagkatapos po nila itong daanan, meron po silang katapangan na makapasok po doon sa dakong banal. Let's look at the Hebrew chapter 10. Kaya tignan po natin sa Hebreo, Kapitulo 10. Hebrew chapter 10, Hebreo, Kapitulo 10. verse 19. Sa versikulo 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid, yamang meron tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. When we go to heaven, we are not shy. Kaya pagka tayo po ay pumunta na sa langit, hindi po tayo mahihiya. We are not afraid. At hindi rin po tayo matatakot. We boldly enter the heaven because of the blood of Jesus Kaya may Christ. katapangan po tayong papasok sa langit dahil po sa dugo ni Jesucristo. His name is John. Kaya ang pangalan po niya ay John. And here is his friend. At ito naman po yung kanyang kaibigan. His name is Mike. At ang pangalan po niya ay Mike. John borrowed the money from Mike. Kaya si John po, humiram siya ng pera kay Mike. 500. At 500. Then, after he spent all, he cannot pay back. At pagkatapos po niyang gastusin ito lahat, hindi po niya kayang magbayad. Then his house is here. And his house is here. At kanya pong bahay ay nandito, at yung isa naman po, yung kanyang bahay ay nandito. And here is the school.
At ito po yung kanilang paaralan. So in order to go to school, he has to pass the Michael's house. Kaya para po siya ay makapunta sa kanyang pong paaralan, kailangan po niyang dumaan doon po sa bahay ni Mike. Whenever he passed this way, Michael always says, "Utang." Kaya sa tuwing pong dadaan si John doon po sa bahay ni Mike, lagi po sinasabi ni Mike na, yung utang mo, Aking pera? aking pera. Aking pera. Aking pera. Yung pera ko. You have to pay. Kaya kailangan mo magbayad. So John is really shy to pass this way. Kaya si John po, talaga siya po ay nahihiya na dumaan sa daan na ito. So in the morning, he woke up early and go to the school in this way. Kaya sa kinaumagahan po, siya po ay babangon ng maaga at pupunta siya sa kanyang paaralan sa daan na ito. He's very tired. Kaya siya po ay pagod na pagod. But he's shy to go this way, so always follow this way. Pero nahihiya po siya na dumaan sa daan na ito, kaya palagi siyang dumadaan sa kabilang daan. His father heard that. At yung kanya pong ama ay narinig po ito. So father says, "Don't worry, I'll pay for you." At sinabi po ng kanyang ama na huwag kang mag-alala, ako ang magbabayad para sa And iyo. he paid 500. At kanya pong binayaran si Mike ng 500. Then the John worked this way or this way? Kaya kung si John po, saan po siya dadaan? Sa daan ba na ito o sa daan na ito? Shortcut, right? Kaya doon na po sa mas mabilis, tama? He boldly worked this way. Kaya meron na po siyang katapangan na dadaan sa daan po na iyon. He's not afraid of Mike anymore. At hindi na po siya matatakot kay Mike. Mike says, "My money." Kaya pag sinabi ni Mike na, yung Utang. pera ko. Then he boldly say, "My father already paid you." At meron po siyang katapangan na sasabihin na binayaran ka na nung ama ko, di ba? So we have many sins. Kaya meron po tayong napakaraming mga kasalanan. But Jesus already paid all. Pero si Jesucristo, binayaran po niya ito lahat. That's why now we are not afraid or scared to go to heaven anymore. Kaya nga ngayon, hindi na po tayo natatakot o hindi na tayo nag-aalala na pumasok po sa langit. We boldly go to heaven because of the blood of Jesus Christ. Kaya meron na po tayong katapangan na pupunta sa langit dahil po sa dugo ni Jesucristo. And let's look at the Exodus chapter 21, At tignan po natin- 27 At tingnan po natin sa Exodo, Kapitulo 27. and verse 1. Exodo, Kapitulo 27, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gagawin mo ang dambana na yari sa kahoy na akasya na 5 siko ang haba at 5 siko ang luwang. Ang dambana ay gagawing parisukat at ang taas nito ay 3 siko. So God command, "You shall make an altar of acacia wood." At kaya sinabi po ng Diyos na gagawin mo ang dambana na yari sa kahoy na akasya. In Hebrews, acacia wood is called the sittim wood. Kaya po sa Hebrews na salita, yung ibig sabihin po ng kahoy na akasya ay sitting wood. Oh. So this is the acacia wood in Israel. Kaya ito po yung kahoy ng akasya sa Israel. It looks pangit Kaya mukha po itong pangit. because in the desert, no water. Dahil po doon sa disyerto, wala naman pong tubig. So and the sunshine is so strong. Kaya at yung sikat po ng araw ay napakalakas. So wood, the tree is twisted because of the hot weather. Kaya nga po yung kahoy, ito po ay umikot na dahil po sa napakainit na weather. But look at this. Even though the no plants cannot grow up, acacia wood survive and green. Pero tignan niyo po ito, kahit na po maraming mga halaman yung hindi po nakakasurvive dito, pero ito pong puno ng akasya ay nakatayo at ito po ay kulay berde. They live for a long time. So people find the record is 3,560 years old, the acacia wood, acacia tree. Kaya sila po ay nabubuhay ng napakahabang panahon at patungkol po dun sa record, sila po daw ay nabubuhay ng 3,580 na taon. 60. 560, sorry po. Oh. But anyway, it lived for a long time and very strong wood. Pero gayon pa man po, ito po ay napakahabang panahon at napakalakas po na kahoy. Even though it looks
poor. Kahit na po siya ay mukhang hindi matibay. This is the shadow of Jesus Christ. At ito po yung anino ni Heso Kristo. When Jesus came to this world, he was not handsome and he has no beauty. Kaya pagkatapos nung nagpunta po si Heso Kristo dito po sa sanlibutan, hindi po siya gwapo o wala pong anumang kagandahan na makikita sa kanya. He was pangit, Kaya siya po ay pangit. and nobody likes him. At walang sino man po yung may gusto sa kanya. But he was so strong, and eventually he achieved the eternal redemption on the cross. Pero siya po ay napakalakas at sa kahulihan, napagtagumpayan po niya yung kanya pong misyon doon po sa krus. Then why the acacia wood is so strong and live for a long time? Kaya ang tanong po dito, bakit po yung kahoy ng akasya ay napakatibay at nabubuhay ng napakatagal na panahon? Because in the desert there is no water. That's why the acacia tree spread the root very deeply. Kasi dahil po doon sa disyerto, dahil wala pong tubig doon, yung ugat po ng akasya, kanya po itong inispread ng napakalalim. If it spread the root this much, it easily dies. Kaya kung ipapakalat po niya yung kanya pong ugat ng ganito lamang kahaba, siya po ay mamamatay agad. So until he find the water, he spread the root and root. Kaya hanggang sa makatagpo po siya ng tubig, kanya pong pahabain yung kanyang mga ugat. And people find the one acacia tree which spread the root up to 2 kilometer. Kaya meron pong nakadiskubre na yung pinakamahaba po na nakuha ng ugat doon po sa acacia tree ay 200 na kilometro. 2 kilometer. Kaya 2 kilometro. Oh. Finally, he find the water. Kaya sa kahulihan, siya po ay nakatagpo ng tubig. Then, it has nothing to worry. Kaya kung magkaganon po, wala na po siyang anumang dapat alalahanin. The sunshine is so strong and no water, but when the other trees dies, this acacia tree so peaceful because it's already connected with water. Kaya kahit na po ay napakatirik nung araw, ito pong puno ng akasya, hindi na po siya mag-aalala dahil po meron na po siyang tubig na pinagkukunan. In order to find the water, sometimes there is the big rock and the root pierce the rock and reach the water. Kaya para lamang po makatagpo ng tubig, kung paminsan po, meron pong nadadaanan yung kanyang ugat na malaking bato at kanya po itong binubutas at para po lang makapasok doon sa lugar na may tubig. When Jesus came to this world, Jesus always was connected with God. Kaya nung pumunta po dito si Yesu Cristo sa sanlibutan, si Yesu Cristo ay palaging konektado sa Diyos. That's why even though he was persecuted and faced on so many hardships, he overcame. Kaya kahit na po siya ay labis na inuusig at nakadaan sa napakaraming mga paghihirap, kanya po itong nalagpasan. How can we live for God in this world? Kaya paano po tayo mabubuhay sa Diyos sa sanlibutang ito? How can we be always green and fruitful? Kaya paano po tayo magiging makulay na kagaya ng berde at magiging mapayapa? The first step is we have to spread the root wider and deeper. Kaya yung una pong step na dapat natin gawin, kailangan po nating palawakin yung ating mga ugat. We should connect with the Word of God and the fellowship and prayer. Kailangan po nating kumonek doon po sa salita ng Diyos, sa fellowship at sa pananalangin. No matter how difficult it is, we have to connect with the Word of God. Gaano man po kahirap yung ating pong nararanasan, kailangan po nating hanapin at kumonek doon po sa salita ng Diyos. Then this Christian always green and fruitful. Kaya kung magkaganon po, ito pong Kristiyano na ito, palagi po siyang kulay berde at palaging makulay yung kanya pong buhay. One brother is so busy in the work, Kaya meron pong isang Kristiyano, isang brother, na palagi po siyang busy sa kanyang trabaho. but he really wants to spread the root and connect to the Word of God. Pero talaga pong ninanais niya na palawakin yung kanya pong ugat at kumonek dun po sa salita ng Diyos. So he removed the cover of the Bible Kaya kanya pong tinanggal yung cover ng kanya pong Biblia and covered with the
the manure, the cover of manure in that company. At kanya po itong pinalitan ng cover nung manual po nung kanila pong kumpanya. So whenever he has a time, he read the Bible. Kaya sa tuwing siya po ay merong oras, siya po ay nagbabasa ng Biblia. Then other co-workers says, "Wow, you study the manual very well." At isipin po na iba niya mga katrabaho, talagang pinag-aaralan mo ng matindi yung manual natin . Yes, this is my spiritual manual. Kaya sasabihin niya na, oo, ito yung spiritual na manual ko. And he tore the one page, each page, and in the table, he put some pages in the table. At kanya pong pinupunit yung ilang mga pages po doon sa Biblia at doon po sa kanyang lamesa ay nilalagay niya po yun doon. Whenever he has a time, he read that page. Kaya sa tuwing meron po siyang oras, binabasa po niya yung mga pages na iyon. He is doing his best to connect with the Word of God. Kaya talagang ninanais po niya na gawin yung lahat po niya makakaya na makakonect doon po sa salita ng Diyos. Even though we are busy, we have to do our best to connect with the brothers and sisters and the God with the prayer and the Word of God. Kaya kahit na po tayo ay sobrang abala, kailangan po natin gawin yung lahat nating makakaya na connect po sa brothers and sisters, sa salita ng Diyos, sa pananalangin at sa Diyos. One brother is a driver, Kaya yung isa pong kapatid ay driver. so he cannot listen the Wednesday sermon and the other cannot join the other fellowship. Kaya siya po ay hindi maka-attend sa mga Wednesday sermon at hindi po makapunta rin sa ibang mga fellowship. But in order to connect with the Word of God, he always listen while he's driving. Pero para lamang po siya ay maka-connect doon po sa salita ng Diyos, siya po ay nakikinig ng mga sermon habang nagmamaneho. Then he really concentrate that sermon one day, At yung isang araw po, talaga pong siya ay nagtuon pansin doon po sa sermon na iyon. and he listen. Oh, tama. Siya po ay nakikinig ng ganito. Then the pastor says, "Let's pray together." Then he prayed. At sinabi po ng pastor, tayo po ay manalangin, siya po ay nanalangin. While he's driving, "Oh, yes, pastor, he prayed together." Kaya nung siya po ay nananalangin, sinabi po niya, sige po pastor, manalangin po tayo. So he hit the tree. Kaya siya po ay nakabangga ng puno. The tree or the electric post. I don't know, but anyway, he got a slight accident. Kaya hindi ko na po maalala kung ano nabangga niya. Basta nagkaroon po siya ng hindi naman ganong kadalang aksidente. But anyway, he's doing his best to spread the root in order to connect with the water. Pero gayon pa man po, kanya po pinapalawak yung kanya pong ugat para lamang po makakonect doon po sa tubig. Sometimes we easily lose the spiritual strength. Kaya paminsan, madali po nating naiwawala yung ating pong spiritual na lakas. We simply excuse, I'm busy, Kaya- I'm tired. Kaya madali po nating sinasabi na pagod ako, abala ako. But do you know how much even the plants does its best to connect, to find the water? Pero alam niyo po ba na kahit po yung halaman, kung gaano po niya ginagawa yung kanya pong lahat na makakaya para lamang po makakuha ng tubig? I have some plants. Kaya meron po akong ilang mga halaman. It grows up, Kaya ito po ay talagang lumalago. and there is no when they grow up, it's like when they grow up, no water. They hang in the air like this. Kaya nung sila ay lumago, habang sila ay lumalago, ganito po yung nagiging itsura nila at wala po silang makuhang tubig. But in order to find the water, they attach it in the table and the wall, and finally they reach the water. At para lamang po sila ay makakuha ng tubig, minsan dumidikit po sila sa pader o dumidikit po sila doon sa lamesa at sa kaulian, sila po ay nakakatagpo ng tubig. When I look at how much they are making the effort, I become shy because do I make an effort even this much like this plant? Kaya nung nakita ko po yung ginagawa po ng mga halaman na ito para lang makakuha ng tubig, ako po ay labis na nahiya na meron ba akong ganitong pagnanais na makakuha ng tubig? We have to do our best to spread the root, to connect with God.
Kaya kinakailangan po natin gawin yung lahat nating makakaya na palawakin yung ating pong ugat para po makakuha ng salita ng Diyos. As much as we spread the root, we can grow up bigger. Kaya kung gaano po natin ninanais na mapalawak yung ating pong ugat, tayo din po ay lalago ng higit pa. Let's look at the Galatians chapter 2, Kaya tignan po natin sa Colosas, Kapitulo 2, verses 6 and 7. Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Colossians chapter 2, verses 6 and 7. Colosas, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Verse 6, would you read? Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Yes. Work in Jesus. Kaya sinabi po, Work in Him. Work in Jesus. lumakad kayong gayon sa Kanya, lumakad kayo kay Hesus Kristo. How can we work in Jesus? Kaya paano po tayong lalakad na kasama ni Kristo? The verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yes. When the rooted first, we have to root it first. Kaya sinabi po, na nakaugat, kaya kailangan po muna nating umugat. Then we will build up. At pagkatapos tayo ay tatayo. Then we will be established. At pagkatapos tayo po ay magiging matibay. Then finally, we will bear the fruits. At sa kahulihan tayo po ay magbubunga. So the time to spread the root is not wasting. Kaya yung oras po ng paghaba ng ugat ay hindi po dapat nasasayang. Sometimes we feel sayang. When I join the fellowship and listen the Wednesday sermon or Bible Academy, I waste the time. I'm busy. Kaya paminsan, iniisip po natin na kung atin tayo ng Wednesday sermon, ng mga fellowship, ng mga Bible Academy, iniisip natin na sayang kasi abala ako. No. The time to spread the root is not wasting. Kaya sa ganun po, hindi po. Yung oras po ng pagpapalawak ng ating pong ugat ay hindi po pag-aaksaya ng oras. Because depending on how much we spread the root, we grow up more and more. Dahil depende po kung gaano natin pinapalawak yung ating pong ugat, ganun din po yung magiging bunga natin ng higit at higit pa. In China, there is the bamboo. It's called the mo bamboo. Kaya doon po sa China, meron po ditong isang bamboo. Ang tawag po sa kanya ay mo bamboo. Then, for 5 years, it doesn't grow up. Kaya sa 5 taon po, hindi po siya lumalago. So it looks like it dead. Kaya pag titignan mo ito, mukha po itong patay na. Because no change. Dahil wala pong anumang pagbabago. But after 5 years, it grew up 70 or 80 centimeter every day. Pero pagkatapos po ng 5 taon, siya po ay lumalago ng 70 to 80 centimeter kada taon. So in few days, it grew up to the 30 or 40 meter. Kaya sa loob lamang po ng ilang araw, siya po ay lumalago ng 30 or 40 na metro. Why? Kaya bakit po? For 5 years, it spread the root very wide and deeper. Dahil po sa loob ng 5 taon, kanya pong pinapalawak yung kanya pong ugat ng mas malalim. So when the root is ready, growing up is so fast and easy. Kaya nung handa na po yung kanya pong mga ugat, yung kanya pong paglago ay napakadali na lang at napakabilis. So bear says, "You are so small." But the bamboo says, "I'm not small." Kaya pag sinabi po ng oso sa kanya na napakaliit mo naman, pero sasabihin ng bamboo, hindi ako maliit. So the time to root is not wasting. Kaya yung oras po ng pagpapalawak ng ugat ay hindi po pag-aaksaya ng oras. So how much did you spread the root in the Word of God? Kaya paano nyo po ba pinapalawak yung inyo pong mga ugat para po sa salita ng Diyos? And how much did you root in the fellowship? Kaya paano nyo po pinapalawak yung inyo pong mga ugat sa fellowship? With how many brothers did you connect? Kaya ilang mga brothers Do you connect? Kaya ilang mga brothers po yung inyo pong nakakausap? How much do you connect with God? Kaya gaano po kayo kakonektado sa Diyos? So we have to spread the root. Kaya kailangan po nating palawakin yung ating pong mga ugat. Let's look at the Psalm number 80. Kaya tingnan po natin sa mga awit, chapter 80.
Psalm number 80, verse 8. Kaya sa Aklat ng mga Awit, chapter 80, verse 8, Would you read? ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto, iyong pinalaya sa mga bansa at itinanim mo ito. Like this, God also brought us from the world and plant us in the church. Kaya kagaya po nito, yung Diyos, binili po niya tayo mula sa sanlibutan at itinanim tayo dito po sa iglesia. Then the work of the tree is spreading the root. At yung trabaho po ng isang puno ay yung palawakin yung kanyang ugat. So verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Inihanda mo ang lupa para doon, ito'y nag-ugat ng malalim at pinuno ang lupain. Yes. You prepare the room for it. God already prepared the church and everything for us. Kaya sinabi po, inihanda mo ang lupa para doon, kaya po yung Diyos, inihanda na po niya sa atin yung iglesia at yung lahat ng mga bagay para sa atin. Because God expects all of us to root deeply and widely. Dahil po yung Diyos, tayo po ay kanyang inaasahan na ating pong palalawakin yung ating pong mga ugat ng mas mahaba at malalim. So next part cause it to take a deep root and it filled the land. At sinabi po doon sa huling parte, ito'y nagugat ng malalim at pinuno ang lupain. And the verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga bundok ay natakpan ng lilim niyon, ang malalaking sedro at ang mga sanga nito. Yes. When the tree grows up so big, it can make a shadow. Kaya kapag po yung puno ay lumago ng napakalaki, makakagawa po ito ng isang anino. Then many people can take a rest under this shadow. At marami pong mga tao yung maaari pong magpahinga sa ilalim ng anino na ito. When we grow up so much, we can take care of many brothers and sisters. Kaya kung tayo po ay lalago ng higit pa, maaari po nating mapangalagaan yung mga brothers and sisters. But first step to be used by God is spreading the root. Pero yung una pong step na dapat po natin gawin ay yung palawakin yung ating pong mga ugat. And after the Israelite make the altar of the burnt offering with the acacia wood, God command to cover it with the bronze. Kaya pagkatapos pong gawin ng mga Israelita, ito pong sungay ng dambana sa pamamagitan po ng kahoy na akasya, inutusan po sila ng Diyos na gawin ito sa pamamagitan naman ng bronze. Let's look at Exodus chapter 27, Kaya tignan po natin sa Exodo, Kapitulo 27. verse 2. Exodo, Kapitulo 27, versikulo 2. Would you read? Gagawa ka ng mga sungay para dito sa ibabaw ng 4 na sulok niyon. Ang mga sungay ay kakabit nito at iyong babalutin ito ng tanso. So it is overlaid with the bronze. Kaya ito po ay binalutan ng tanso. The bronze in the Bible indicates the judgment. Kaya yung tanso po sa Biblia, ito po ay pumapatungkol sa paghukom. In the wilderness, when Israel people complain, God sent the fiery serpent. Kaya dun po sa ilang, nung nagreklamo po yung mga Israelita, nagpadala po yung Diyos ng ahas na nakakamandag. That time, God said to Moses, "You make the bronze serpent on the pole." At ng panahon po na yun, inutusan po ng Diyos si Moises na gumawa po ng ahas na tanso doon po sa isa pong stick o pole. Then when the people look at the bronze serpent, they will be clean. They will be live. At yung mga tao kapag po sila ititingin dito po sa ahas na tanso, sila po ay gagaling. What does it mean? Kaya ano pong ibig sabihin nito? This bronze serpent is the shadow of Jesus Christ. Jesus Christ will be judged like this bronze serpent. Kaya ito pong ahas na tanso, sumisimbolo po ito kay Jesucristo, na si Jesucristo, siya po ay huhukuman. So bronze in the Bible is judgment. Kaya yung tanso po sa Biblia, ito po ay pumapatungkol sa paghuhukom. So in the altar of the burnt offering, like an altar of the burnt offering is overlaid with the bronze. Jesus
was judged for our sins. Kaya kagaya po ng sungay na dambana na nabalot ng tanso, si Jesucristo po, siya po ay nagsakripisyo para sa atin. And also, it indicates the victory. At Bronze indicates the victory. At ganoon din po yung tanso, ito po ay pumapatungkol sa pagtatagumpay. The acacia wood is weak in the fire, Kaya yung kahoy po ng akasya, ito po ay mahina sa harapan ng apoy. but when it's covered with the bronze, it can endure the fire. Pero kung ito po ay nababalutan ng tanso, kaya po niyang mapagtiisan yung apoy. So Jesus was judged instead of us, Kaya nga po si Jesucristo ay hinukuman sa halip na tayo. but Jesus is resurrected. Pero si Jesucristo, siya po ay muling nabuhay. So the altar of the burnt offering indicates the death and resurrection of Jesus. Kaya po yung sungay ng dambana, ito po ay pumapatungkol po sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Let's look at the 1 Corinthians. Kaya tingnan po natin sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 15, Kaya unang Korinto, Kapitulo 15, verse 1. sa versikulo 1 po. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand. What is the gospel? Kaya ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya namang ninyong pinanindigan. Kaya ano po yung ebanghelyo? The verse 2 says, through this gospel, people can get salvation. Kaya sa versikulo 2 sinabi po, nasa pamagitan nito kayo ay ligtas. Then what's the content of the gospel? Kaya ano po yung nilalaman po ng ebanghelyo? Many people say, I believe in gospel. Kaya marami po mga tao sinasabi nila, naniniwala ako sa ebanghelyo. Then what's the gospel? Kaya ano yung ebanghelyo? The gospel, the true meaning of the gospel is the death and resurrection of Jesus. At yung totoo pong kahulugan ng ebanghelyo, ito po yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. That's the verse 3 and 4. At ito po yung versikulo 3 at 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Jesus died for our sins. Kaya si Jesus po ay namatay para sa ating mga kasalanan. And He rose again, third day. At siya po ay muling nabuhay sa ikatlong araw. So death and resurrection of Jesus is the gospel. Kaya yung pagkamatay at yung muling pagkabuhay ni Jesucristo, ito po yung ebanghelyo. Jesus died for our sin, and in order to prove that, He died for our sin, and in order to give us His righteousness to us, He was resurrected. Kaya si Jesucristo po, upang kanya pong patunayan na siya po ay namatay para sa lahat nating mga kasalanan, siya po ay namatay at muling nabuhay upang ibigay po sa atin yung kanya pong katwiran. So the altar of burnt offering indicates the Jesus and the gospel. Kaya po yung sungay ng dambana, ito po ay pumapatungkol kay Jesucristo. And also we can learn another lesson. Ay ganoon din po, maaari tayong matuto ng isa pang aral mula dito. When God called Moses in the wilderness, there is the fire in the plant. Nang tinawag po ng Diyos si Moises doon po sa ilang, mayroon pong apoy doon sa puno. But the plant was not consumed in the fire. Pero yung punong kahoy, hindi po siya nasusunog mula po doon sa apoy. So this tree indicates the Jesus Christ and born again Christian. Kaya yung punong kahoy po na ito ay pumapatungkol naman ito kay Jesucristo at ganoon din sa mga naipanganak na muli na Kristiyano. Even though there are so many sufferings and persecutions, Jesus endured and achieved the will of God. Kahit napakarami pong mga kahirapan at napakarami pong mga pang-uusig, lahat po ito ay napagtagumpayan ni Jesucristo. That's the way of Christian. Kaya ito po yung daan ng Kristiyano. In this world, we also have the many difficulties and persecution. Kaya dito po sa sanlibutan ito, meron din po tayo napakaraming mga kahirapan at mga pang-uusig. But like the tree never consumed in the fire, we endure all the hardship. Pero kagaya po ng punong kahoy na hindi po nasusunog mula po dun sa apoy, kagaya po nito ay napagtitiisan din po natin lahat ng mga kahirapan. Let's look at the 1 Peter. Kaya tignan po natin sa unang Pedro.
1 Peter chapter 1, verse 5. Kaya unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 5, Verse 6 first, verse 6. versikulo 6 muna po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Yes. There are various trials. Kaya meron pong iba't ibang pagsubok. When we evangelize and when we try to abide in the church, we have a various trials. Kaya kapag po tayo nag-evangelize at sinusubukan po natin na manatili sa iglesia, nagkakaroon po tayo ng mga iba't ibang pagsubok. But eventually, we will overcome. Pero sa kahulihan, ito po yung ating mapagtatagumpayan. Because God protects us. Dahil po yung Diyos ay pinoprotektahan tayo. Like God protect this tree from the fire, God will protect all the Christians from the hardship. Kaya kung paano pong pinoprotektahan ng Diyos ito pong punong kahoy mula dun sa apoy, poprotektahan din ng Diyos yung lahat ng mga Kristiyano mula sa mga iba't ibang kahirapan. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakakahandang ipahayag sa huling panahon. Yes. God protect His people. Kaya yung Diyos, pinoprotektahan po niya yung kanyang mga tao. But God's will is not to give us the God doesn't give us the any suffering. It's not the will of God. Pero yung kalooban po pero yung pagbibigay po ng iba't ibang kahirapan po sa atin, hindi po ito yung kalooban ng Diyos. Not giving us the any suffering is Kaya not will of God. Kaya yung hindi po pagbibigay ng anumang kahirapan sa atin, hindi po ito kalooban ng Diyos. God's will is God give us the many suffering and help us to endure this suffering. Sa halip, yung kalooban po ng Diyos ay bigyan tayo ng napakaraming mga kahirapan at tulungan po tayo na mapagtagumpayan lahat ng ito. Without fire, the tree cannot be trained, cannot be strong. Kaya kung wala po yung apoy, yung isa pong punong kahoy, hindi po siya maaring maging malakas. Without fire, the gold cannot become pure gold. Kaya kung wala pong apoy, yung ginto, hindi po siya magiging dalisay na ginto. So through the suffering, God wants to make our faith become pure. Kaya sa pamagitan po ng mga kahirapan, ninanais po ng Diyos na yung ating pananampalataya ay maging dalisay. Through the suffering, God trains us. Kaya sa pamagitan po ng mga kahirapan, sinasanay po tayo ng Diyos. So verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalawalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Yes. Through the suffering, our faith is tested and becomes stronger. Kaya sa pamamagitan po ng mga kahirapan, yung ating pong pananampalataya ay sinusubok at higit na nagiging malakas. So the brothers and sisters who pass through the suffering, their faith is really different. Kaya yung mga brothers and sisters po na dumadaan sa mga kahirapan, yung kanila pong pananampalataya ay talagang iba. They can take care of others. Kaya po nilang alagaan yung iba. They can endure all the hardship whenever they faced on the difficulties because they already passed through the hardship. At kaya po nilang pagtiisan yung anumang mga kahirapan na kanila pong mapagdaanan dahil sila po ay nakadaan na sa mga madaming pagsasanay. They are like an altar of the burnt offering. Kaya sila po ay kagaya ng sungay ng dambana. We will continue next time. At ito po ating itutuloy sa susunod na panahon. Let's pray together. Kaya tayo pong lahat ay manalangin.